Duterte camp, Duterte vloggers, at mga trolls, buzzer, na mga kritiko ng ating administrasyon. May paglalagyan na kayo ngayon dahil nagtalaga na si Pangulong Marcos Jr. ng haharap sa inyo sa katauhan po ni Attorney Claire Castro, abogado nga po, broadcaster at vlogger na alam niya kung paano ang galawan sa social media at lehitimong media. Napakaganda po nitong ginawang ito ng ating Pangulo dahil kayang-kaya yan ni Undersecretary Castro ng Presidential Communication Office at Malacanang Press Officer. So, kung hindi man ang title niya ay spokesperson, pero parang higit pa sa magiging tagapagsalita ng pamahalaan at ng Office of the President. Dahil siya po yung magdidepensa, siya yung sasagot sa mga below the belt, pagmumura, panlalait, lahat ng personal na sasabihin, pamimersonal ng Duterte camp, mga vloggers, troll at iba pa. Di ba? Okay, meron na akong ipaparinig sa inyo kasi tinanong siya kahapon tungkol doon sa sinabi na naman ng dating Pangulong Duterte na marami daw pong illegal drugs. Okay? Ay, ang matindi rito, pati pala Davao City, may drugs. Naloko na. Nibalik na po ang droga. Dire sa Davao, Cebu, Manila. Ito yung sagot ng bagong Malacanang press officer, si Yosek, Undersecretary Castro. Pakinggan po ninyo. Sapol dito ang mga Duterte. Ibang klase talaga. Pero ito yung kailangan natin sa panahong ito. Inaring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. May action. Anong tungkol sa drugs? Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Pa naman nakakita ng isang dating mayor ng Davao City na nagrereklamo na bumalik na daw po ang droga doon sa kanilang lugar sa Davao City. Nakalimutan yata ni Digong na anak niya ang mayor ng Davao City ngayon. Actually, hindi po bumalik, hindi nawala. Hindi nawala, hindi natapos ang usaping droga nung si Digong ang presidente. Diba kung talagang wala talagang droga noong panahon ni Digong, dapat unang araw pa lang ng pamumuno ni PBBM, wala nang droga sa Pilipinas. Diba? Tapos na. Hindi po bumalik eh. Ang nangyari, hindi nawala, hindi nasugpo. At baka nakakalimutan po, nakakalimutan itong si Digong, na ang kanyang anak, ang mayor ng Davao City, kung saan meron pong 37 or 38 na tauhan ng City Hall ang nagpositibo sa isang ginawang drug test. Sus Mariosep, tauhan mismo ng City Hall. Diba? Kaya Digong, hindi totoo yung sinasabi mo na bumalik. Ang totoo, hindi nawala. Wow! Kita nyo? Antindi. May tanong, may akusasyon, may paratang, may parinig, at merong direktang batikos. Kompleto. 5 in 1. Hindi lang 3 in 1. Yan ang kailangan ng ating gobyerno ngayon. Ulitin ko, ito na yung aking sinasabi noon pa, na pagpasok ng 2025, mag-iiba na ang galaw ng ating Pangulo. At ito na. Si Pangulong Marcos ay sumasagot na sa mga interview laban sa mga kritiko. Tapos ngayon naglagay pa ng isang may talino, tapang,
babae ito, Atty. Castro. Ayan na, nakita nyo? Opening pa lang, unang araw, kahapon lang nanumpa yan. Tapos nag-briefing ka agad. Talagang sinagasaan ka agad ang mga Duterte. Tingnan natin kung paano makakasagot. Sasagot ba ang mga Duterte, camp, vlogger, troll, at pamilya mismo nila? Dito sa sagot na ito at pagkakatalaga ng matapang na magtatanggol kay Pangulong Marcos. Iyan na ang pagkakaiba. Bagong Pilipinas. Bangon Pilipinas. Ito ang kailangan natin. Alam niyo po kung bakit talagang bagay na bagay po itong si Attorney Claire Castro sa pagiging undersecretary ng PCO. Kasi nga po, nakita na natin kagad na nag-react po ang mga DDEBs. Hindi po sila mapakali ngayon at binibira nila si Attorney Claire Castro. Kasi nga po, isang malaking sagabal sa kanilang mga pagpapakalat ng mga maling impormasyon at fake news, itong si Attorney Claire. Bakit? Ang daming followers nito, ang daming nanonood dito, ang daming humahanga dito. So, nakita na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung sino talaga yung tamang tao doon po sa ganoong trabaho. Kasi katulad niyan, nailagay diyan si Cesar Chavez, pero hindi natin masasabing wala siyang ginawa, pero 'di ba hindi po active. Wala tayong nakikitang kumbaga action, pagkontra sa mga maling impormasyon, sa mga fake news. Wala pong ganoon tayong nakikita kay Cesar Chavez. Hindi katulad ngayon na napalitan nitong si Jay Ruiz at nagkaroon pa ng undersecretary na isang abogada, broadcaster, vlogger. Alam niya ni Atty. Claire Castro kung ano ang gagawin. Alam niya. Hindi na kailangan i-orient. Hindi na to kailangan, ganito gagawin mo, ito ang gagawin mo, ito trabaho mo. Hindi na kailangan. Bakit? Alam niya na ang gagawin niya. Alam niya na ang trabaho niya. Alam niya kung ano ang mundo na kanyang sasabakin para makontra ang mga fake news ng mga DDEBs. Okay? Sa akin pong personal observation, opinion, napapanahon na maglagay. Dapat dagdagan pa. Dapat may susuporta pa kay Attorney Claire, Undersecretary Claire Castro. Okay? Dalawa po yung bago ngayon. Si Jay Ruiz ang siyang secretary ng PCO. Okay? Pero parang ang nagiging trabaho ng PCO ni Secretary Ruiz ay yung administration. Ang mga administrative matter. Si Castro ang sasagot, haharap sa lahat ng kritiko. Haharap sa mga briefing. Magliliwanag, ipapaliwanag kung ano ang totoo. Lahat ng fake news, lalabanan. Lahat ng fake news, sasagutin ng Malacanang through Joseph Castro. Okay? So, vlogger din po yan. Kung hindi niya masabi officially sa kanyang vlogger dahil baka magkaroon ng personal conflict of interest, sasabihin yan sa briefing sa Malacanang. At mukhang mapapadalas baka araw-araw may briefing sa Malacanang. Ito na yung pantapat. Nakita nyo? Nagbabago na ang Pangulong Marcos. Lumalaban na, may tapang na, seryoso na harapin. Kasi kung si Pangulong Marcos pa ang sasagot yan, wala nang oras Napakaraming trabaho ng Pangulo. Tsaka hindi sa lahat ng oras dapat ibaba ng Pangulo ang level niya doon sa mga kritiko. Dapat talaga may magtatanggol sa kanya. Kung hindi man spokesman ito, Malacanang press officer. So, siya yung magiging tulay ng Malacanang press corps at ng maraming media, lehitimong media, na magtatanong sa kanya at paano ipagtatanggol ang mga paninira ng Duterte Ka. Yan lang naman po talaga ang identify Yung piklawan-dilawan, hindi masyadong problema dahil hindi sila namimersonal. Ang kanila issue lang. Constructive criticism ang dating ng piklawan-dilawan. Mabuhay kayo. Kailangan yun sa demokrasya. Itong Duterte Ka, puro personal Tapos ano sabi ni Joseph Castro? Wala naman kayong ebidensya. Puro kayo paratang. Puro kayo pagmumura. Puro kayo akusasyon. Wala naman kayong tanim ebidensya raw kayo. Wow, ang lupit. Ang tindi. Ayan. Kaabang-abang.
Okay? Pati mga politiko, nababati ko sa gobyerno, sasagutin ni Di Castro yan. Ni Claire Castro, Undersecretary. Lahat, hindi lang Duterte. Lahat ng sektor na magiging kritiko at personal ang atake kay Pangulong Marcos, may magtatanggol na sa kanya. Ako, natutuwa ako sa nangyaring ito kasi matagal na ako naghahanap ng ganyan. Napakahirap kasi na walang opisyal na magtatanggol sa Malacanang. At ang nangyari sa nakalipas na 2 taong mahigit, 2 taon kalahati, puro mga volunteer vloggers, political vloggers, ang nagsasabi ng totoo para ipagtanggol ang gobyerno under President Marcos. So, nagiging away lang at sabog ang mga statement, kanya-kanya na opinion. Okay lang naman yon. Pero ngayon, meron ng panghuhugutan. Marami at katulad nitong aking mga channel. Ang anuman tatalakayin natin tungkol sa mga batikos ng mga kritiko ng administrasyon, ang ating panghuhugutan sa kung anong reaksyon at anong gagawin ang opisina ng Office of the President, Malacanang Press Officer, Undersecretary Castro at Secretary Ruiz. Sila ngayon yung sasagot. So tayo ay magiging tulay at itong aking mga channel ay magiging tulay ng mga impormasyong dapat makarating sa inyo. Magkakabukuhan dito kung sino ang may dokumento, sino ang mapanirang grupo, sino ang mapagmura na ngayon ay hindi napapayagan. Sasagutin ang pagmumura nyo sa tamang proseso at pamamaraan. Hindi ibababa ng Malacanang ang level nila sa mga pagmumura at pagbabanta sa buhay. Sasagutin nila at hahanapan kayo ng record or ebidensya sa inyong mga pinagsasasabi. Nakakuha na ng katapat, sabi ko nga, ang mga Duterte sa katauhan ng bagong Undersecretary Attorney Claire Castro. Any comment, reaction, malaya po kayo. Please like and share. Kung hindi pa, paki-subscribe po ninyo dito sa Mike Abby Opinions channel at yung isang channel pa natin, MA Pinoy TV. So ngayon, di ba, meron na pong isang patutunguhan ang direksyon ng mga vlogger. Katulad ko, katulad ni Sir Mike Abe, katulad ng iba pa nating mga kasamang nagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamahalaan, di ba, alam na natin kung ano ang gustong sabihin ng palasyo. Hindi na tayo manghuhula kung ano ang nasa saloobin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung ano ang sagot nila sa mga issue. Eto, meron na palaging magsasabi sa atin at sasagot sa mga issue kung ano yung tama, kung ano yung totoong information. Diba? Kaya po galit na galit ang mga DDEBs. Kaya gigil na gigil sila dito kay Attorney Claire. At napaka-epektibo po. Bakit? Pangalawang araw pa lang sa trabaho. Nako, talaga pong dinudumog na si Attorney Claire ng mga basher. Talagang napakarami pong mga vloggers ngayon ng mga DDEBs ang sinisira ang kanyang kredibilidad at ang kanyang integridad. Katulad nitong si Maharlika na sinabi, kaya daw pala vlog to ng vlog at banat daw ng banat sa mga DDEBs, sa mga katulad niya mga vlogger. Yun pala, naghahangad daw po ito ng posisyon. Sa tingin nyo ba, si Attorney Claire, kailangan niya yung posisyon na yan? Diba? Siya po ay may sariling channel. Siya po ay may sariling ginagawa na pagsugpo sa mga misinformation, disinformation at fake news ng mga DDEBs. Hindi niya na kailangan magtrabaho doon po sa Malacanang. Pero, siguro, may nakakita sa kanya, may nakapanood, nakita ang kanyang galing kung paano niya i-deliver ang mga information na tama, kailangan siyang i-employ ng Malacanang. Kailangan ng Malacanang ng mga ganitong tao. Hindi katulad nung iba, di ba? Di natin sinasabi na nangyayari to. Pero di ba, merong iba na nung nabayaran na, nung nakuha na tauhan ng mga dutae, nag-iba na ang ihip ng hangin at bigla ng mga naging anti-BBM. Bigla na lang, naging anti-BBM. Bigla na lang naging dutae, vlogger.
Ayun na mas matindi. Diba? Hindi katulad nitong si Attorney Claire, simulat sa pool, ang instance niya, siya po ay pro-admin. Pro-BBM siya. So, ngayon, ginagamit siya ngayon ng Malacanang para makontra ang fake news. Sabi ni Maharlika, to disseminate the information to the people, mga ginagawa daw po ng Pangulo at ginagawa daw po ng gobyerno. So ngayon, siguro, nung mga panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, siguro baka kailangan nga talaga na yung ganyan lang sila. Hindi sila sasabay sa SOCMED, hindi sila sasabay sa FB, sa YouTube. Pero kasi ngayon, sa panahon ngayon, nasa SOCMED po ang pinaka-battleground. Nandiyan ang mismong laban eh. So kung sila, maglalabas ng statement, hindi sasagot ng direkta sa mga issue, at maghihintay lang sila ng, labas kayo, press release, eto, labas nyo to, press release to, eto, sagot sa issue. Diba? Hindi po nababagay sa panahon ngayon. Bakit? Mayat maya may issue eh. Diba, mayat maya merong sinasabing hindi maganda ang mga vlogger laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, kailangan natin ng isang Attorney Claire na active sa SOCMED, alam niya ang galawan sa SOCMED, at vlogger siya. Ginagamit niya yung kanyang nalalaman sa batas, ina-apply niya sa kanyang channel para po magabayan ang mga manonood niya sa tamang information. So, diba, dagdag na lang yun. Kung ang trabaho nila to disseminate information sa ginagawang trabaho ng ating pamahalaan, edi maganda yun. Meron tayong tao na makukuhanan ng tamang information at hindi fake news. Meron tayong tao na direktang nandoon sa Malacanang na kapag may inilabas na fake news ang mga vlogger ni Digong at ni Kibulok, masasagot agad-agad. Maganda nga yan kung meron pong press conference araw-araw. Araw-araw siyang sasagot sa mga tanong ng mga media. Diba? Kasi araw-araw may pinapakawalan na fake news ang mga DDEBs. Diba? Kaya nagulat ako, sabi ko, ba't kinokontra ni Maharlika to, si Attorney Claire? Doon na nag-sink in sa akin, napakalaking problema sa mga DDEBs. Bakit? Kasi may sasagot na sa mga fake news nila. So maraming salamat po sa video na ito ni Sir Mike Abe. Maraming salamat sa mga supporters niya, sa mga manonood niya, sa mga tumutulong po sa akin para ako ay magkaroon ng magandang video. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood, nagsasubscribe at nagla-like ng mga video natin. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga tropa pips natin na patuloy po na sumusuporta dito sa ating channel. Nakita ko parang 400. Ilan na ba tayo? Nakita ko kanina 440. Tama nga, 448,000 subscriber na po tayo. Di baling mabagal, di baling pakunti-kunti. Ang importante, paangatin di tayo pababa. At totoo ang ating mga ibinibigay na information sa ating mga manonood katulad ng ating tropa pips na si Sir Mike Abe. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag po kayo maniniwala sa fake news. Dito na tayo maniwala kay Attorney Claire Castro. Hindi tayo lolokohin ito. Direkta sa Malacanang ang mga information na kanyang mga ilalabas sa atin. So, ingat po kayo mga chup-chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.